And you were dead in your transgressions and sins, in which you formerly walked according to the curse of this world, according to the ruler of the power of the air, the spirit that is now working in the sons of disobedience, among whom we all also formerly conducted ourselves in the lust of our flesh, doing the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest. But God, being rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Verse 7, so that in the ages to come He might show the surpassing riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves, it is the gift of God, not of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, so that we would walk in them. Let's pray. Our Heavenly Father, whom we worship today, Lord, thank you for your saving mercy. Thank you for your sovereign grace, for saving us from our sins. Thank you, Lord, for sending your Son, Jesus Christ, to die on the cross, to be the propitiation for our sins, to be our substitute. Because, Lord, you know that we cannot save ourselves. You know that we cannot able to choose you because of our sin. Because we are slave of our sin. Alipin po kami ng kasalanan, Panginoon. Kaya alam niyo po kung ano ang spiritual condition namin. We will never choose you, and we will never come to you apart unless the Holy Spirit weakens our heart and regenerate our hearts. So Lord, thank you for these truths na aming nabasa ngayong araw na ito sa inyong salita. Inyo pong pinapakita sa amin na apart from your grace, we can do nothing. Kaya Panginoon, sa aming pagsamba ngayong araw na to, tanggapin niyo po ang aming buong pasasalamat, buong buhay namin, aming isip, aming boses, ang aming pakikinig, buong buhay po namin, Panginoon, ay tanggapin ninyo. At makita ninyo na tunay na namumuhay na naayon sa inyong kalooban at sa inyong salita. You are our great Father, O God. You are our sovereign Lord, our King in our lives. Hindi po kayo nagkulang sa amin. Kung ano po kayo dati sa panahon ng mga Israelites, ganoon din po kayo ngayon sa panahon ng church. And ngayon, Panginoon, hindi po kayo tumitigil na ipahayag ang inyong salita. Hindi po kayo tumitigil sa inyong pagkilos na ma-reach out yung mga taong wala pa kay Kristo. At ginagamit ninyo, Panginoon, ang inyong iglesia upang maging instrumento nang sila'y makarinig ng inyong salita ng Ebanghelyo. Naway magpatuloy po kayo, Panginoon, na kumilos sa aming buhay at sa aming puso. Patuloy ninyong baguhin, patuloy ninyong i-shape ang aming theology, patuloy ninyong i-shape ang aming mga character nang sa gayon maging worthy, acceptable, and pleasing kami sa inyong paningin. Because that is your calling to us bilang mga tagasunod ni Kristo. Panginoon, kung mananatili po kaming patay sa aming mga kasalanan, as the Apostle said, that we are dead in our sins and trespasses, kung mananatili po kami, Panginoon, na mamuhay sa kasalanan, then there is no hope for us. Wala ang pag-asa na meron kami. But
At ngayon sinasabi ni Apostle Pablo na in Christ there is hope. For by grace we have been saved through faith. And this faith is a gift na hindi po nanggaling sa amin, kundi ito po ay regalo na inyong ibinigay upang kami ay sumampalataya sa inyo. Salamat, Panginoon, na hindi nyo lamang ipinahayag ang inyong katotohanan ng inyong salita, kundi inyo rin kung binago ang aming puso at binigyan ng pananampalataya nang sa gayon kami ay makapagsamba sa inyo at sumunod sa inyong salita. As we hear your word today, we pray, Lord, may you convict us. May you give us a receptive hearts and open our minds. May you renew our mind, O God, so that we will able to see and understand and comprehend your word as we listen today. Bless your servant, O God, as he deliver your word today. Nawa, Panginoon, lahat ng kanya sasabihin dito sa pulpit ay inyong salita lamang at hindi po nanggagaling sa kanya lamang, Panginoon, na opinion or ideology, whatever. May you use him to bring your word and may your people flourish sa pagsunod sa inyong salita. Be with us today. And may you bless this church and every churches na nagpapatuloy at nagsusumikap na isabuhay ang inyong salita. May you be glorified today, O God. It is our prayer in Jesus' name. Good morning once again. Welcome sa Sola Pidi Christian Church, sa ating visitor ngayon. Welcome, Mark. At tayo ay magpapatuloy sa ating series sa Book of Romans. At tayo ay nasa chapter 3. At kung meron tayong mga Biblia, please pakibuklat at babasahin natin ang salita ng Diyos sa Romans chapter 3 verses 21 hanggang 31. Chapter 3 ng Romans verses 21 up to 31. Babasahin ko po muna sa English Standard Version. Later on, babalik-balikan natin sa Tagalog nang mas lalo pa natin itong maintindihan. Verse 21. But now the righteousness of God has been manifested apart from the law. Although the law and the prophets bear witness to it, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. For there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by His blood, to be received by faith. This was to show God's righteousness, because in His divine forbearance, He had passed over former sins. It was to show His righteousness at the present time, so that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Then what becomes of our boasting? It is excluded. By what kind of law? By a law of works? No, but by the law of faith. For we hold that one is justified by faith
apart from works of the law? Or is God the God of Jews only? Is He not the God of Gentiles also? Yes, of Gentiles also. Since God is one, who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith? Do we then overthrow the law by this faith? By no means. On the contrary, we uphold the law. May God add blessing to the reading of His Word. Para po sa inyo, para sa iyo, kapatid at kaibigan, what is the greatest question of life? Ano yung greatest na question sa buhay mo? Ganito ba? Bakit ako nabubuhay? Ano ang nasa dako pa roon? Paano ako makakasurvive? Sino ako? Paano maging masaya? O paano ako maliligtas? Si Job ay may katanungan sa kanyang buhay na sa aking palagay ang siyang pinaka-importanting tanong ng buhay. Sa Job chapter 9 verse 2, ito yung kanyang katanungan. How can a mortal man be right before God? Sa Amplified Bible. At para bigyan ito ng diin, nais kong dagdagan or i-rephrase. Kasi kung titignan natin, yung Job 9 verse 2, sabi niya, merong pagdi-differentiate dito between mortal and immortal. Mortal man and mortal God. So if you will allow me, nais kong i-rephrase ito. So, sa akin, parang ganito ang dating. Sa Job chapter 9 verse 2, how can a mortal man be right before an immortal, holy, and righteous God? Mas maiintindihan na natin na ang Diyos ay immortal, walang katapusan, walang simula. Siya ay banal, at siya ay matuwid, at siya ay makapangyarihan, at siya ay just and righteous. Maaari namang sagutin dito ng marami ng katulad nito. Oh, God is love, merciful, full of compassion. So I don't have to worry about it. He created me in His image. Those are words also na totoo about God. He is also loving. He is merciful and full of compassion. And He created us in His image. Ngunit kung titignan natin, kung pupunta ulit tayo sa Job, puntaan natin saglit ang Job. Kung ipagpapatuloy natin ng pagbabasa yung Job chapter 9, ganito ang kanyang sinasabi. Job chapter 9, let's start with verse 3 and the following verses. Sabi niya, if one wished to contend with him, one could not answer him once in 1,000 times. He is wise in heart and mighty in strength, who was hardened himself against him and succeeded. He who removes mountains and they know it not, when he overturns them in his anger, who shakes the earth out of its place and its pillars tremble, who commands the sun and it does not rise, who seals up the stars, who alone stretched out the heavens and trampled the waves of the sea, who made the Bear and Orion and Pleiades and the chambers of the south, who does great things beyond searching out
and marvelous things beyond number. Behold, he passes by me, and I see him not. He moves on, but I do not perceive him. Behold, he snatches away. Who can turn him back? Who will say to him, what are you doing? God will not turn back his anger. Beneath him bowed the helpers of Rahab. Verse 14. How then can I answer him, choosing my words with him? Though I am in the right, I cannot answer him. I must appeal for mercy to my accuser. If I summoned him and he answered me, I would not believe that he was listening to my voice. For he crushes me with a tempest and multiplies my wounds without cause. He will not let me get my breath, but fills me with bitterness. If it is a contest of strength, behold, he is mighty. If it is a matter of justice, who can summon him? Though I am in the right, my own mouth would condemn me. Though I am blameless, he would prove me perverse. Ito po yung Diyos. Kaya, how can immortal man be right before an immortal, holy, and righteous God? I think this is the greatest question of life. How can I be right with God? Paano tayo magiging matuwid sa harapan ng isang banal at makapangyarihan Diyos? Katulad ng prayer kanina ni Brother Joseph, we are dead in our trespasses and sins. Patay tayo at hindi natin kayang piliin ang Diyos. Kaya paano tayo magiging matuwid sa Kanya? Ang New Testament ay may mga records of the same questions. Basahin natin. Tumungo tayo sa Luke chapter 3 para makita natin yung mga kaparehas na tanong. How can I be right with God? Sa Luke chapter 3. Babasahin ko sa Tagalog para mas maintindihan natin. Luke 3, let's start with verse 3 and then jump to verse 7. Sabi niya rito sa verse 3 ng chapter 3 ng Luke, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan. Siya'y nangaral, pagsisihan at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Let's jump to verse 7. At sinabi ni Juan sa maraming taong lumapit sa kanya upang magpabautismo, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa puot na darating? Ipakita ninyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi kayo. At huwag ninyong sabihin mga anak kayo ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, mula sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Ngayon pa may nakaambana ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Verse 10. Tinanong siya ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? And so like Job, how can a mortal man be righteous? No? How can a mortal man be righteous? Ano yung gagawin namin? Again, chapter 19 ng Matthew. Atras tayo konti. Matthew chapter 19. Verse 16. 19 verse 16. Sabi niya rito sa Magandang Balita, Biblia, may isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro,
Anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Again, another question. Nakaparehas ng katanungan ni Job. Acts chapter 2. Let's go to Acts. Gawa. Chapter 2 verse 37. Chapter 2 verse 37 ng Acts. Ang sabi niya sa Tagalog, nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol. Ito yung katanungan. Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? And then in Acts chapter 16, let's continue. Chapter 16 verse 30. 16 verse 30. Sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? There you go. Anong dapat kong gawin upang maligtas? How can I be right with God? He is holy. Ako hindi. He is perfect. God is perfect and I am not perfect. No? Lahat ng mga katanungan na ito ay pumapatungkol sa pagnanais ng tao na maging matuwid sa harapan ng isang banal at walang hanggang Diyos. Yun yung kanyang pagnanais. Ang tao ay nagdi-desire na maging matuwid. Ngunit hindi niya kaya. Kaya nga napakarami ng mga relihiyon na nagsulputan dahil hinahanap ng tao ang kasagutan sa tanong na ito. Ang daming relihiyon nagsulputan. Ngunit lahat ng relihiyon, maliban sa Christianity, ay man-made and works-based. Maliban sa Christianity, all religion ay man-made at works-based. At dahil dyan, kailanman ay hindi nila matatagpuan ang presensya ng Diyos. Ang scripture ay malinaw na nagsasabing merong way, merong daan patungo sa Diyos. Ngunit hindi ito nakabase sa kahit na anong gawa or kabutihan ng tao. Ang way patungo sa Diyos ay hindi sa pamamagitan ng good works, hindi sa pamamagitan ng religion, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. As far as salvation is concerned, dalawa lang ang relihiyon sa mundo. The religion of divine accomplishment at ang religion ng human achievement. Tandaan natin, dalawa lang ang religion of divine accomplishment at ang religion ng human achievement. Ano ang dapat namin gawin? Ito ang madalas na katanungan ng tao kapag siya ay nagigipit at hindi na alam kung ano ang gagawin. Kadalasan, magpapakita ng kunwari ay kababaan ng loob at sinseridad sa kanyang mga sinasabi. Ngunit kapag sinabi ng kanilang dapat gawin na kailangan nilang manalig kay Kristo at dumipinde sa Diyos, hindi na sila susunod. Mas pipiliin nila ang kanilang sariling pamamaraan at kalooban. Pwedeng oo lang sila ng oo, ngunit hindi naman sila seryoso. Ang kanilang action ay pagpapakita lamang na gusto nila ng salvation sa paraang gusto nila at hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Mula pa noon at kahit na ngayon, matigas pa rin ang ulo ng tao. Kaya nga si Pablo sa chapters 1 to 3 ng Romans ay hindi nagkulang sa pagpapaalala sa atin kung sino nga ba tayo sa harapan ng isang banal at matuwid na Diyos. Kaya sabi niya sa Romans chapter 3, balik tayo sa ating passage. Romans chapter 3 verses 10 and the following verses. Sabi ni Pablo, ayon sa nasusulat, walang matuwid. Wala kahit isa.
walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Parang bukas na libingan ng kanilang lalamunan. Pananalita nila'y pawang panlilin lang. Ang labi nila'y may kamandag ng ahas. Puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan, hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Ganito kasama ang tao. Ganito tayo. We are dead in our trespasses and our sins. Kaya katulad ng mga naunang katanungan na nabanggit, ito rin ang katanungan natin. How can I be right with God? At kung babalikan natin ang chapter 3 verse 20 ng Romans, ang sabi ni Pablo, walang tao ang mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya ay makasalanan. Makasalanan. Napaka-importante na pag-isipan natin ito ng mabuti. Ang sabi niya, walang maliligtas o idedeklarang matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan o sa pamamagitan ng kahit na anong human merit or good works. Wala. Wala. Hindi ito ang paraan ng Diyos sa pagliligtas ng tao. Hindi ang kautusan ang paraan ng Diyos sa pagliligtas sa tao. Salamat sa Diyos, merong verse 21. Dahil kung natapos sa verse 20, wala nang pag-asa. Merong verse 21. Basahin natin yung verse 21 ng chapter 3. Ngunit ngayoy, nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Amen. Ngayon ay ipinahayag na ng Diyos kung paano magiging matuwid ang isang hindi matuwid sa kanyang harapan. Malinaw na hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng tao, hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos ang katuwiran, ang kaligtasan. Pinatutuhanan ito mismo ng kautusan at ng mga propeta. Sabi niya, kung ipagpapatuloy natin, ito hindi sa pamamagitan ng kautusan. Sabi niya, bagaman ang kautusan at ang mga propeta ang nagpapatutuo tungkol dito. Kung ipagpapatuloy natin ang verse 21. No? Pinatutuhanan ito mismo ng kautusan at ng mga propeta. Ibig sabihin, ang pagkakaintindi ba ninyo ay parehas na sa akin? Nung sinabing ipinahayag ito ng kautusan at ng mga propeta, ang ibig sabihin, nandirito. Ipinahayag sa kanyang salita. Ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang written revelation. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat ayon sa verse 22. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Jesucristo. Now, napaka-importante rin na maintindihan natin itong verse na to. Kasi kung titignan natin, ang sabi niya, ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat. So, kailangan maintindihan natin na ang lahat, yung word na ang lahat dito, na lahat dito, ay hindi nagpapatungkol sa lahat ng tao. So, ang ibig sabihin nito? Yung word na lahat dito, ang ibig sabihin ay pwedeng Jew or pwedeng Gentiles. Pwedeng lalaki, pwedeng babae. Pwedeng bata, pwedeng matanda.
Yun yung word na lahat. Hindi ibig sabihin na lahat ng tao ay ililigtas o gagawing matuwid ng Diyos. Kundi, ang lahat ay nagpapatungkol, merong Jew, merong Gentile, merong bata, merong matanda, merong lalaki, merong babae na maliligtas at gagawing matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi lahat ay maliligtas. Hindi lahat ay gagawing matuwid ng Diyos. Kaya kung titingnan natin yung Romans chapter 1 verse 16, again, natin yung Romans 1:16. Romans 1 verse 16 and 17. Yung gospel. Sabi niya, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes." Kaya yung lahat dyan, yung lahat ng nananampalataya kay Kristo, ang siya lamang magiging matuwid sa harapan ng Panginoong Diyos. Let's continue, verse 16. "To the Jew first, and also to the Greek." Verse 17, "For in it the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith." The righteous shall live by faith. Yun lamang pong may pananampalataya kay Kristo Jesus. Buhay na pananampalataya, and we will have a separate discussion or learning about that faith next Sunday. No? So, yun lamang mayroong saving faith in Christ Jesus will be counted as righteous in the sight of God. Now, kung mapapansin niyo, balik tayo sa Romans chapter 3. Kung mapapansin natin, binigyan din sa passage yung mga salitang righteousness at faith. Sa verses 21 to 31, ito yung laging binabanggit. Righteousness and faith. Yung righteousness na word ay 4 na beses na inulit-ulit. At ang faith ay 8 times na inulit sa passage na binasa natin kanina. Bakit? Ano ang kahalagahan nito? Ipinapakita po dito ni Paul, una, na tanging ang righteousness lang ng Diyos ang perfect and sufficient para ang tao, ang makasalanang tao, ay maligtas. Only the perfect righteousness of Christ. At hindi ang tao. No? Ito yung una. Maliligtas lang ang tao kung ang righteousness ng Diyos ay mapapa sa Kanya. Sasabihin naman natin, marami namang mag-a-against dito, sasabihin naman nila, Pastor, Kuya Marlon, mabuti naman akong tao. Diba? Ibig mong sabihin, hindi ako gagawing matuwid ng Diyos sa Kanyang harapan. Mabuti naman akong tao. Mga kapatid, mga kaibigan, baliwala po ang righteousness ng tao. Imperfect and insufficient ang righteousness ng tao for his salvation. Imperfect and insufficient. Kaya sabi ng prophet Isaiah sa chapter 64 verse 6, "All our righteous deeds are like polluted garments," or in other translation, filthy rags. Our good deeds, ang atong mga maayong buhat, samara sa usa ka trapo, parang basahan yung ating mga mabubuting gawa. Our righteous deeds are like polluted garments, sabi ni Prophet Isaiah. So kailangan natin maging perpektong matuwid sa harapan ng isang banal at perpektong Diyos. Kailangan natin ang katuwiran o righteousness ng Diyos. Ang tanong, paano? Yan yung pangalawa.
Di ba una sabi natin, yung righteousness lang ng Diyos, yung perfect righteousness niya, ang kailangan natin upang tayo maging matuwid sa Kanyang harapan. Pangalawa, ang perfect and saving righteousness na ito ng Diyos ay hindi matatanggap sa pamamagitan ng mabubuting gawa natin, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Faith alone. Faith alone. Ito yung pangalawa. Ito yung ini-emphasize ng Hebrews chapter 11. Kung tutungo tayo sa chapter 11 ng Hebrews, lahat yun, yung buong chapter na yun, ay pumapatungkol sa faith. Sola fide. Faith alone. Walang ibang means na ibinigay ang Diyos upang matanggap ang Kanyang righteousness. Faith alone. Sola fide. Hindi maliligtas ang hintil sa kanyang pagtupad ng kautusan sa kanyang conscience. Now, remember, na mga hintil, wala sa kanila yung law. But they are keeping the law in their conscience, in their mind, in their hearts. And so sabi ng Panginoon, sabi ng kasulatan, ginagawa mo yung kasulatan kahit na wala sa iyo, so you will be accounted to it. You will be accountable to it. Ngunit hindi sila maliligtas sa kanilang pagtupad ng kautusan sa kanilang mga konsensya. No? Ang Hudyo naman ay hindi rin maliligtas sa kanyang effort na isabuhay yung kautusan na natanggap niya sa Old Testament. Remember, ang mga Hudyo, sa kanila ipinagkaloob yung law. At pilit nila itong tinutupad sa kanilang buhay. Ngunit ang sabi rito, hindi pa rin sila maliligtas. So, paano na? Hudyo o hintil, kasama tayo doon, ay hindi maliligtas. Kahit anong gawin na pagsisikap ng tao, hindi niya matupad ang hinihiling ng kautusan. Ang ano ang hinihiling ng kautusan? Perfection. Kailangan perfectly masunod natin yung kautusan upang maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Ang tanong, nagagawa ba ng tao perfectly ang kautusan? Hindi. Sabi ni James sa chapter 2 verse 10, ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Naintindihan natin to? Kung lumalabag tayo sa isang kautusan, halimbawa, ang isang moral law nagsasabi, thou shall not bear false witness. Huwag kayong magsisinungaling. So kung yun ay ginagawa natin, kahit pa matupad natin yung siyam sa moral laws, sa 10 utos, kahit pa matupad natin yung siyam, at na-break natin yung isa dahil nagsisinungaling tayo, nasira yung lahat na yun. Hindi na natin natupad ang lahat-lahat ng kautusan. Ito yung sabi ni James. Kaya ang tanging magagawa ng kautusan ay ang ipakita sa atin na tayo ay makasalanan. Yun yung kayang gawin ng law. Kaya sabi ng verse 23 sa passage natin, chapter 3, verse 23, all have sinned and fall short of the glory of God. For all have sinned. Ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Again, pagdidiin ito sa sinabi ni Paul sa verses 9 hanggang 18 ng chapter 3. Yung pinasa natin kanina. Nasabi niya, wala, no one, not even one, all have sinned. All have sinned. Ang lahat ay nagkasala. Ang lahat ay ginawa yung kanilang gustong gawin. Walang naghanap sa Diyos. Sabi niya. So dito sa verse 23, ito'y pagdidiin muli ni Pablo. Dinidiinan niya. No? Now, paano na? How can I be right with God? How can I be saved? Of course, sasabihin natin at i-declare natin, pinoproclaim natin that we love God. Yes. We love God.
Gusto nating makasama siya sa kanyang kaharian. Gusto nating maisama tayo sa kanyang kaharian. At concern tayo sa ating mga kaluluwa. Concern ba tayo? Sa ating eternity? Are we concerned? Ha? Mga kapatid, mga kaibigan? Concern tayo sa ating mga kaluluwa. Ayaw nating mahiwalay sa giver of life. Alam niyo po yung death sa mga magmi-membership? Ang death is a separation from the giver of life. A separation from the giver of life. Pag-aaralan natin yan, mga mag-take up ng membership class next Wednesday o ngayong Wednesday. So, we love God. Gusto nating maisama tayo sa kanyang kaharian. Concerned tayo sa ating mga kaluluwa. Ayaw nating mahiwalay sa giver of life. The question is, how? Paano? Hindi ko pala pwedeng asahan yung aking religion. Hindi ko pala pwedeng asahan na member ako ng Solapidi Christian Church. Hindi ko pala pwedeng asahan yung aking good works. Hindi ko pala kaya with my own strength. Hindi ko kaya ang perfection ng Diyos. So, paano na? Paano na? Praise God, mayroong gospel. There is a gospel. Mayroong mabuting balita. Mayroong good news. At pagkatapos ipakita ni Paul yung bad news sa tao, that we are all sinners at karapat-dapat na parusahan ng kamatayan sa lawang apoy forever, inintroduce niya na sa atin ngayon yung good news. Now, this is an introduction. Hindi pa ito. Yung 21 to 31, this is just an introduction. Kasi kung titignan natin yung chapter 4, chapter 5, those are the good news. Kaya kailangan natin pag-aralan ito, mga kapatid. Ang tagal natin doon sa sin, di ba? Ang tagal natin. Ang haba ng ating series. Hanggang ngayon, nandito pa rin tayo. Ipinapaalala pa rin sa atin na tayo makasalanan. But here, the introduction to salvation has been given to us. Ini-introduce na tayo sa gospel. The gospel of Jesus Christ. Ini-introduce na tayo sa good news. Evangelion. Again, sa mga magte-take up ng membership class, you have to memorize what is the gospel. And of course, pag-aaralan din natin yan. Dapat solid yung ating pagkakaintindi. What is the gospel? Bakit? Yan yung foundation ng ating faith. If we don't know the gospel, hindi natin alam kung kanino tayo sasampalataya. At maaaring hindi tayo mailigtas. No? Now, Paul is now introducing us to the good news na ang kaligtasan, ang katuwiran, at ang katuwiran ay matatanggap lamang as a gift. Kaloob, regalo, walang bayad. Walang bayad. The gospel is free. Walang bayad. Kaya sa verse 24a, ang sabi niya, and are justified by His grace as a gift. Kung paanong lahat, walang distinction or favoritism ay nagkasala. Sabi niya sa verse 10 and following verses in verse 23 ng chapter 3, lahat ay nagkasala, walang distinction or favoritism, lahat ng tao ay nagkasala. Ganon din naman, wala ding distinction or favoritism sa mga tatanggap ng gift of grace. Wala ding distinction sa mga tatanggap ng gift of grace. Walang favoritism dito. The believer, take note, the believer, ibig sabihin, mananampalataya. The believer is declared righteous or justified. Sa Greek, dikaioo. Declared righteous by the Lord. Ano ibig sabihin? Cleared of all
charges or punishment. Kung diniklara ka ng Diyos, dineclare ng Diyos that you are justified, you're cleared of all the punishments related to your sins. So, sa paanong paraan na i-declare ng Diyos that I am justified, I am righteous in His sight, di kayo paano? By grace alone. By grace alone. Sa kagandahan, sa pamamagitan ng kagandahang loob lamang ng Diyos. Sa biyaya lamang ng Diyos. Sola gratia. Kaya kung titignan natin yung 5 solas of the Reformation, basahin nyo lagi yan, i-memorize ninyo. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone, according to the Scripture alone, for the glory of God alone. Nandito yan. Pagkaaralan natin. Now, hindi sa pamamagitan ng kahit na anong mabubuting gawa ng tao na siya ay ililigtas, but only by the grace of God. Ang grace is a gift, sabi natin kanina. Unmerited favor. What is a gift? Ano ba yung gift? Para mas lalo natin maintindihan, let's define what is gift. And gift is something given freely. Libre. Binibigay ng libre. Unearned. Unmerited by the recipient. Halimbawa, kung bibigyan ka ng kotse, ayan, sa labas. Kung ibibigay yan sa iyo, tatanggapin mo o hindi? Posible mo hindi niya tanggapin yung sasakyan na yan. Diba? So yun. Yun yung grace. Yun yung gift. Yun yung favor. Unmerited. Hindi mo pinagsikapan. Hindi mo pinagtrabahuan. Ipinigay lang sa'yo ng kusa. Sino nagbigay? Ang Diyos. So kung sa pamamagitan ng grace alone, ito ba yun yung dapat nating tignan at dapat nating intindihin din. Kung sa pamamagitan ng grace alone, tayo ililigtas ng Diyos o gagawing matuwid sa Kanyang harapan, that ng isang makasalanan na ituturing na matuwid ng Diyos, ibig bang sabihin nito wala na tayong obligasyon sa law? Kasi nasa grace na tayo. Dapat meron ding question. So, kasi meron, bakit ko in-emphasize ito? Kasi meron mga churches ngayon na nakafocus sa hyper grace, tinatawag nating hyper grace. Grace na lang lagi, grace, grace, grace. No? So, wala na ba tayong obligation or responsibility? Mag-isip-isip. Kung tatalon tayo saglit sa verse 31, tignan natin. Verse 31 ng passage natin, chapter 3, verse 31 ng Romans. Ano sabi niya rito? Sabi niya rito, babasahin ko sa Tagalog, sabi niya, pinapawalang saysay ba namin ang kautusan dahil sa pananampalatayang ito? Ano sagot? Hindi. Sabi niya, kung inimigtas tayo, ginawa tayo matuwid, sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya at kagandahang loob, ibig bang sabihin nito, wala na tayong obligasyon, wala na tayong responsibilidad? Sabi niya, hindi. Meron at meron pa rin. Tuloy natin, sabi niya, hindi. Sa halip, sabi niya, pinapagtibay pa nga namin yung kautusan. So, ibig sabihin, pagtitibahin pa natin. Once na ikaw ay na-saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone, ipagtitibahin mo pa yung kautusan. Ano ibig kong sabihin? Anong ibig kong tukuyin na pagtitibahin pa natin? Ibig sabihin po, yung kaligtasan, laging may kasamang obedience. Once we are saved by grace through faith in Christ alone, we will be obedient to God, to His commandments. Now, repentance is, ano ba ang repentance? That is a command. Repent and believe the gospel. So ngayon, kung commandment yan, ikaw na nakarinig ngayon, tutuparin mo ba or hindi?
Pagtitibayin mo ba o hindi? Ngayon, di ba tinanong ko kanina, importante bang kaluluwa mo? Concern ka ba sa kaluluwa mo? Diba? So, ito yung gustong sabihin sa atin ni Pablo. No? Na meron pa rin tayong obligasyon at responsibilidad sa law kahit na tayo niligtas by grace alone. Sa isang tinubos, meaning niligtas, yung mga terminology na tinubos, redeemed, gilukat, ibig kong sabihin yan, niligtas. Dilukat na eh. Eh kung dilukaton, maunsa nga? Ma? O sige na sa punsya, marimata. So ibig sabihin, nakasangla ba tayo? Yes. Nakasangla tayo. Kanino? Sa diablo. At sa kamatayan. Walang hanggan. Kaparusahan yun. Dahil tayo makasalanan. Now, if God saved us by His grace through our faith alone, that doesn't mean na hindi na tayo or wala na tayong obligation and responsibility sa law. Sa isang tinubos, sabi ko nga, kailanman ay walang separation of grace and law. Walang separation of grace and law. Ibig sabihin, sa isang niligtas, sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, mas lalo pa niyang susundin ang Diyos. Kung niligtas ka, mas lalo pa siyang susundin. Obedience to God. Obedience to His Word. Hindi hanggang salvation lang, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi hanggang salvation lamang. Meron kang moral obligation and responsibility. At dahil niligtas ka, mas mamahalin mo pa yung commandments ng Diyos. At mas lalo mo pa itong susundin. Now take note of this. Obedience to God, to His Word, is not legalism. Na katulad ng sinasabi ng marami, legalistic kayo mo. No. Obedience to His Word is never a legalism. Kailanman ay hindi legalism yun. Hindi legalismo. That's obedience. That's part of you being saved. Maliban na lang, kung hindi mo naintindihan yung Lordship of Christ. Kung hindi mo naintindihan yung Lordship of Christ. So, napaka-importante nito. Pwede kasing Savior lang yung gusto mo. This is the hyper grace. Savior lang gusto ko. I just want a Savior. I don't want a Lord. Ano ba ang Lord? Ano ba sa Tagalog? Panginoon. Ibang word ng Lord, Master. Kung Master mo siya, pag may inutos siya sa iyo, gagawin mo hindi. Yun yung ayaw ng mga ibang grupo. Ayaw nilang sumunod sa kanilang Panginoon. Gusto lang nilang i-save sila sa kasalanan. Gusto lang nilang ma-save sila sa kaparusahan. Ngunit ayaw nila sundin yung commandments ng Diyos. Jesus Christ is both Lord and Savior. He is Lord and Savior. Hindi siya pumunta rito, hindi nagkatawang-tawa ang Diyos para lang i-save ka. Kundi kailangan mo rin siyang sambahin bilang iyong Panginoon at Diyos. Hindi pwedeng Savior lang siya. That's unbiblical. Unbiblical lang po yung tinitake natin si Jesus Christ as Savior lang. Tawag nito, yung malabnaw na pagkakaintindi. Hindi natin tinatanggap yung Lordship of Christ. We just want Him to be our Savior. But Jesus Christ remains to be the Lord and Savior of every believer. Lord and Savior. Hindi pwedeng Savior lang because that's unbiblical. Yan ang problema sa mga taong ayaw ng Lordship of Christ. Disobedient people sila. Sasabihin nila,
Just accept Jesus Christ as Savior. It's okay. Accept Jesus Christ as Savior. Tignan nyo na. Sasabihin nilang, accept Jesus Christ. Sino ba mag-a-accept? Sino bang tatanggap? Tayo or siya? Parang baliktad yata. Ang Diyos ang tatanggap sa atin. Siya ang tatanggap sa atin dahil tayo'y makasalanan. We can never accept Christ as our Lord. Kaya nga kanina sa prayer, we are dead. Hindi natin kaya. So accept Jesus Christ, okay na. Wow. Yung mga taong ayaw sa Lordship of Christ, alam niyo kung ano sinasabi ng Word of God? Matthew chapter 10 verse 33. Tingnan niyo. Matthew chapter 10 verse 33. Whoever denies me before men, I also will deny before my Father who is in heaven. You deny Jesus Christ as Lord, He will also deny you. Pagdating ng panahon, before His Father who is in heaven. Siya mismo ang nagsabi nito, Matthew chapter 10 verse 33. So kung totoo po tayong niligtas, magkakaroon po tayo ng commitment to obey our Lord Jesus Christ. That's it. Kung tunay tayong niligtas, magkakaroon tayo ng commitment to obey our Lord Jesus Christ. Doctrine of Salvation 101. Again, Doctrine of Salvation 101, we are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone, and not by any human effort. Doctrine of Salvation 101. Ayan, nandyan sa atin. Pero kasama sa grace ng Diyos, ang dalhin tayo sa repentance. Repentance is a grace of God. It is also a gift like faith. Faith is also a gift from God. No? Kasama sa grace ng Diyos, dalhin tayo sa repentance at sa submission sa Kanyang Lordship. When He saved us, kasama doon yung submission. After saving us, we will submit to the Lordship of Christ. After saving us, we will have a faith and repentance. After saving us, we will have a commitment to Christ. Hindi natin kayang magsisi sa mga kasalanan natin or siguro mas appropriate kung sasabihin kung ayaw nating magsisi sa kasalanan natin. Yan ang natural na tao. Ang magsisi at sumunod ay pawang mga biyaya ng Diyos na grinant niya sa isang believer of Christ. Yung pagsisisi, yung pagsunod, those are grace of God. Grinant niya sa isang believer, sa isang niligtas, sa isang niredeem. So if you look at yourself as redeemed, if you consider yourself as redeemed people of God, follower of Christ, magkakaroon ka ng submission to His Word. Huh? So, it's all about grace. Grace. Faith is grace. Repentance is grace. Commitment is grace. Submission is grace. You cannot do that kung hindi pagkakaloob ng Diyos sa iyo. At ipinagkakaloob niya lang ito sa mga mananampalataya ni Kristo. Lahat ay biyaya mula sa Diyos. Kagandahang loob mula sa King of Kings and Lord of Lords. Walang bayad. Free of charge. Free of charge. Kung may bayad man, hindi rin naman natin kayang bayaran. Kahit na maging atin pa yung buong kayamanan ng mundong ito, hindi natin kayang bayaran yung grace ng Diyos. Yung salvation natin, hindi kayang bayaran. Isa lang ang pwedeng magbayad. Merong tagapagligtas. Merong tagapagtubos. At merong ipantutubos. Hindi pera ang hinihiling na ipantubos.
Hindi pera, kundi dugo. Dugo ng isang perfect, spotless, and blameless lamb. Tanging ang walang kasalanang tagapagligtas ang makakatubos sa atin mula sa ating pagkakasanla sa dyablo at sa kamatayan dahil sa ating mga kasalanan. The only thing that man can do to satisfy God's wrath is to spend eternity in hell. Yun lang. Yun yung magagawa ng tao para masatisfy yung puot ng Diyos. Yung tao mag-spend ng eternity sa impyerno. Si Kristo Jesus ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Verse 25. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, patatawarin yung makasalanan sa lahat ng kanyang kasalanan kapag siya'y sumampalataya sa Kanya. Ito rin sinasabi ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 1. Tignan ninyo. 1 Peter 1 verses 18 and 19. Sabi niya sa English Standard Version, you were ransomed. Pag ransom, binayaran. May kapalit na bayad. You were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers. Anong ginamit na pang-ransom? Not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. Ang ipinang-ransom, ipinang-bayad sa atin para matubos tayo kay Satanas, dugo ng isang spotless and blameless lamb, ng isang perfect Christ, perfect Savior, perfect man, perfect God. Yung kanyang dugo, yun yung requirement. Perfect. Kaya walang kahit na isang tao, maliban sa Diyos na katawang tao na si Kristo Jesus. Wala nang ibang tao na pwedeng mag-alay ng kanyang buhay para iligtas tayo sa ating kasalanan. It is all through the redemption that is in Christ Jesus. The redemption that is in Christ Jesus. It comes freely to us. Freely. Na-receive natin freely. But Christ bought it. Binili niya ito. And paid for it. Binayaran niya ito. With His blood. Ng kanyang dugo. Tetelestai. Paid in full. Yes. At tinanggap, this is amazing. An amazing grace. Tinanggap ng Ama ang vicarious sacrificial atonement ng anak with satisfaction. With satisfaction. Ikaw kaya yung ipinako sa cross. Tatanggapin kaya ng Diyos Ama yung sakripisyo mo? Yung atonement mo sa sarili mo lang. Hindi para sa ano? Hindi pa rin. Kaya nga sabi natin kanina, ang kaya lang gawin ng tao para ma-appease or masatisfy yung galit at puot ng Diyos ay yung mag-spend tayo ng eternity sa hell. Hindi ang kaya natin gawin. But here, we saw Christ, God man, God incarnate,
ginawa niya yung sacrificial atonement para sa iyo at para sa akin. So that we will be counted as righteous in the sight of God. Amazing grace. Kung kakantahin natin yan, napakaganda. How sweet thou art, that saved a wretch like me. Christ saved us. By His blood, He redeemed us. By His blood. At yung kanyang vicarious sacrificial atonement ay tinanggap ng Ama with full satisfaction. And to all who trust Jesus Christ as their Lord and Savior, not just Savior, but Lord and Savior, Panginoon at tagapagligtas, salvation is given freely. Salvation is given freely. We are accepted in the Beloved. We have eternal life. That's amazing grace. Amazing grace, Lord tayo. We are not worthy, but God counted us righteous through the righteousness of His Son, Jesus Christ, who died on the cross in replacement for us, in behalf of us sinners. And to those who believe and trust Christ as their Lord and Savior, eternal life will be given to them. But there's a warning, but whoever does not believe, the wrath of God remains on him. To those who do not believe in this gospel of salvation of Christ Jesus, mananatili sa kanila ang puot ng Diyos. At kapupuutan sila. At mas lalo pang kapupuutan. Hanggang sa dumating ang Judgment Day. Hanggang sa sila'y itapon sa lawa ng apoy. Mananatili ang puot ng Diyos sa kanila. Kaya mga kapatid, next Sunday, titignan natin kung paano ang sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin. Makikita natin yung whole picture of the gospel when He sacrificed Himself. Sa verses, alam nyo, hinati ko lang yung verse 25 eh. At dito sa verse 25b, yung pangalawang part ng verse 25, doon tayo magsisimula next Sunday, Lord willing. Kaya ngayon, pag nilay-nilayan natin, concerned ka ba sa iyong buhay? Spiritual. Concerned ka ba sa eternity na iyong tatanggapin? Alam nyo, meron dalawang eternity na tatanggapin ng tao. Yung isang eternity with Christ sa heaven. At yung isang eternity is eternal punishment in the lake of fire. Both are eternity. Kaya, mag-isip-isip. Mag-isip-isip. Pag-isipan natin mabuti yung ating mga buhay. Next Lord's Day, sabi ko, pagpapatuloy natin pag-aaral sa passage. But today, let us pray and hoping na sa ating big group
mayroon pa tayong discussion. So, let's pray for the message. Father, we thank you for your word. Salamat, Panginoon. Nakita namin ngayon na kahit na hindi kami karapat-dapat sa iyo, dahil hindi namin kayang maging karapat-dapat sa iyong harapan. But because of your grace, O God, you have counted us worthy, righteous, justified in your sight because of your Son, Jesus Christ, who died on the cross. Upang bayaran po ang aming mga pagkakasala. Nakita po namin ngayon muli na walang magagawa ang tao, kami, para po iligtas ang aming mga sarili. Kaya kami pinagpapasalamat sa gospel, sa ebanghelyo na aming napakinggan ngayon. Although this is just an introduction, but meron na kaming halos nakita na namin ang kabuuan. And you have required us na tignan ito sa salamin ng pananampalataya, Panginoon. Through faith, you save us by grace alone. You required us to believe in it, to trust in it, to have faith. And even that faith, O God, hindi rin po namin kaya na magkaroon ng faith. Pinagkaloob niyo pa rin, Panginoon, sa amin yung faith na to. So Lord, thank you. Salamat po. Salamat that these are all by your grace. Salamat sa lahat. Nawa, Panginoon, ay pagnilay-nilayan namin kung tunay na concern kami sa aming eternity. Pagbulay-bulayan, pagnilay-nilayan namin, Panginoon, ang inyong salita. Magkaroon kami ng tunay na pag-ibig, commitment, submission sa inyong salita, sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Banal na Espiritu. We cannot do this alone. We came from dust. At alam niyo po yun. So please help us. Help us. Tulungan yung bawat isa sa amin. Makita namin ang importansya ng eternity na patutunguhan namin pagdating ng panahon. And so Lord, you grant us this desire to be with you, this concern na meron kami sa aming kaluluwa. You grant us this desire, O God, to be with you in your kingdom pagdating ng panahon. And give us also the desire to come back next Lord's Day upang buuhin yung aming pagkakakilala sa gospel na ito. At nawa, Panginoon, tulungan niyo ang bawat isa, protektahan niyo ang bawat isa, ingatan niyo po ang bawat isa. Huwag niyo pong papabayaan ang bawat isa. Tulungan niyo rin kami na ma-share din namin ito, Panginoon, sa mga taong hindi pa nakakakilala at wala pang Kristo sa kanilang mga buhay. Help us that we can share the gospel to the lost. And help us, O God, na magkaroon kami ng courage, zeal, to pray always.
Magkaroon kami ng commitment and submission to your word, to your command, to pray without ceasing, to pray for the world, and to pray for our brothers and sisters na dumadanas ng persecutions. I-share lamang si Jesus Christ even sa mga taong matitigas ang puso. Kaya Lord, salamat po. At nawa ay tulungan niyo po bawat isa sa amin. Ito po yung aming dinidesire, O God. At ito po ang aming hinihiling sa inyo nang may pagpapakumbaba sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us all stand. Tayo po'y tumayo. Pataas po natin ang ating mga kamay and receive the blessing. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now and forever. Every believer say, Amen and Amen. Praise and glory. Praise and glory to the Father. Praise and glory to the Son. Praise and glory to the Spirit, ever three and ever one. Praise and glory to the Father. Praise and glory to the Son. Praise and glory to the Spirit, ever three and ever one. God bless us all at magandang tanghali po sa ating lahat.